Dumito muna ho tayo kay Attorney Melvin Matibag na binabanatan po, mga boss chief sir, ni sino, kilala niyo ba yung gasolito? Harassment. Marami na po tayo. Kilala niyo po si Attorney Topacio, mga bossing chief sir. Ang sabi nung iba, Mark, yan si Attorney Tabla Talo. No? Kung hindi tabla, talo. Sabi ko hindi naman. Panigurado, etong si Topacio naman ay may naipanalong mga kaso kahit papaano. Pero kasi ang lumantad sa social media at ang lumantad po sa mga news, mga kababayan, yung mga malalaking kaso, talo talaga eh. No, yung kay Denise Cornejo, naibalita po yun, versus Bong Navarro. Although yung kay Buloyski at yung kay Tebes, hindi pa naman talo yon. Yung kay Alice Guo, ayun, wala na, kulong habang buhay. Reclusion perpetua. Si Alice Guo, Ollers din. Diba, sabi ni The Jumper, jaywalking na kaso, baka pwede niya maipanalo. Puro ingay lang po eh. Nagtataka nga ho ako, mga kababayan. Kung sa bagay, sa akin lang naman ho ito. Nagtataka ako, kumukuha pang may kumukuha pa ng serbisyo ni Topacio eh. Kasi iisipin mo ho, mga bossing, kung ikaw, may kakasuhan o may kinasuhan, tapos aalamin mo yung background nung lawyer o attorney o magtatanggol sa iyo, kung ano na ba yung mga naipanalo at mga talo, tapos makikita mo, mapabalitaan mo doon sa mga social media at sa malalaking mga news. No? Talo yung kaso ni Topacio. Yung kay Alice Guo, kulong habang buhay si Alice Guo. Tapos, yung kay Denise Cornejo, ganun din yata ang kinalabas. Mapapaisip ka na sandali, kukunin ko kaya ito si Topacio. Although kilalang abogado, pero puro talo naman. Karamihan yata talo. Sabi ni Ronald Dizon, pera lang din niya si Topacio. Pakinggan niyo po ang pagbanat ni Topacio kay Melvin Matibag. Yung harassment. Marami na po tayong mga batas na nagpaparusa sa government abuse of governmental powers. Pag-aaralan po natin yan at tignan po natin. Marami na daw pong batas na nagpaparusa doon sa mga umaabuso sa governmental powers daw po, mga kababayan. At ang tinatakot niya po dito, mga bossing, ay si Melvin Matibag. Biruin mo. Nung simula po nang naupo si Melvin Matibag, in fairness naman po, hindi ko naman po binabash o hindi ko naman po binabanatan ang dating direktor na si Jimmy Santiago. Magaling din po yun. Kaya lang, medyo mas iba tong karakas ni Melvin Matibag eh. Pag sinabi arestuhin, merong mga merong manghuhut-hot o yung gano'n, di ba? May mangingikil, arestuhin, videoan nyo, meron. Di ba? Yun po yung sa leader ng Peanut Gallery, Maleta Network. Tapos sino pa? Raiden, yung bahay Bembangan. Ni-raid. Tapos, sino pa? Madami pa hong iba, mga kababayan. Kaya sabi ko, ang astig nitong si Director Matibag. Kung tayo mabibigyan ng pagkakataon ho, mga boss chief sir, na mabisita itong si Attorney Melvin Matibag o Director Matibag, naku, kakapanay. Hindi, wag nang kapanayamin, no? Makipag-shake hands at makipag-picture na lang, okay na. Tapos ipopost ko doon sa aking Facebook page, doon sa personal kong account, para i-bash ako ng mga kaibigan ko. Yan, di ba? Visit na visit po kasi sila kay Melvin Matibag. Kung titigil na rito, we will let bygones be bygones. Kung titigil na dito, di hayaan na natin. Ang akin lang mensahe kay Director Matibag, boss, tagal mo na naman sa mundo, although mas matanda ako sa iyo, alam mo naman na ang mundo ay bilog, huwag naman ganon. Hinay-hinay lang. Ano po ba ginawa, mga kababayan? Kasi pinag-aaresto yung mga nila, kasapakat nila, yung mga kaibigan nila. Pinag-aaresto, kagaya nung kay Franco Mabanta, kompleto, detalyado, pati yung pag-uusap, pati yung pagtawag sa telepono, kay Franco Mabanta, dinidirect niya na meron siyang 2 tao na susundo doon sa 3 maleta. Kahapon niya, pinanood ko, o kaninang umaga, pinanood ko, yun pong
video ni Franco Mabanta na 1.5 oras. Wala naman akong nakita na pagpapaliwanag. O dahil nga siguro, inaano niya na, iginagalang niya daw po, mga kababayan, yung judge, o yung kumbaga, yung trial na yon. Sir Chris Angel, shout out sa inyo. Diba? Pero, mas may nakita pa tayong ebidensya versus Franco Mabanta doon sa pangingikil versus doon sa sinisira nila na si Martin Romualdez. Isingit ko lang to, ibabalik ko si Topacio, mga bossing. Isingit ko lang ho ito. O ayan nga yung kay Martin Romualdez hanggang ngayon mga kababayan, wala pa din pong naipapakita na ebidensya dito eh. Puro sabi, ganito, ganyan. Abante echoes Marcos remarks lack of evidence versus Romualdez at sinisira nila hanggang ngayon po, mga kababayan. Pero wala namang maipakitang ebidensya. Di ba, mga bossing chipamo, sir? Ngayon, balik tayo dito kay Attorney Topacio, kay Gasolito. Lang boss, kasi hindi habang panahon ikaw ay nasa puti. Hinay-hinay lang daw. Pero kasi kapag kaya, may mga issue ng warrant of arrest. Diba? Sabi ni Ronald Dizon, puro bintang pero wala ang mga resibo. Correct! Tagal na nilang binabanatan yan pero hanggang ngayon wala pang mailapag na resibo. Yung mga sinasabi nila, puro galing na Husan News, mga kababayan. Sabi ni Sir Sunny Reyes, hindi ni matibag. Believe ako sa tapang. Kasi kapag ka nasa kagaya niyan, nasa side ng gobyerno si Attorney Melvin Matibag, matutuwa ka sa kanya kasi ang daming accomplishment eh. Pero kapag ka nasa side ka ng mga DDS, putik na yan. Iiyak ka talaga dito kay Melvin Matibag. Kagaya ho niya mga bossing diba? Si Bato, muntik-muntik ka na din po kay Melvin Matibag yan, mga bossing. Sa NBI, muntik nang makuha. Yun nga po yung dahilan kung bakit namutla ang muka ni Mick Madi. Dahil po, natunugan sila na pupunta doon sa Senado. Kaya nakita nyo yung pagmumukha ni Bato nung nandun sa Senado. Tapos, hindi mo na malaman kung yung tipo bang bibigay yung utak, mga bossing. Yun yung nakita ko nung panahon na inaaresto si Bato eh. Yung panahon na nasa loob si Bato eh. Di ba? Sabi ni Eileen, paano ko ba babasahin itong pangalan mo? Huwag kayong magsalita ng masama para di kayo makasuhan. Okay lang naman pong bumatikos sila. Kaya lang, grabe yung pagbabatikos nila. Umaabot sa punto na gumagawa sila ng mga fake news at gawa-gawang mga ebidensya. Yun ang problema dito sa mga DDS. Sa tingin niyo, sir, sino yung source ni Director Matibag dyan sa 5 million na bribe? Sa tingin niyo lang po? Hindi ko alam eh. Sinasabi nila, yun ang sinasabing ni Jan, yung biyanang hilaw. Yun namang nakita namin, redacted naman. Ayaw naman niya sabihin. 5 million. Nakakatakot naman kasi baka sinabi sa inyo kung sino yung nagsabi. Baka mamaya, timbuang na. Di ba? Yun yung nakakaano po dito sa mga ito, mga kababayan. Baka mamaya, persen, pilitin, saktan, o kung ano mang gawin. Kilala namin kayong lahat. Di ba? Kilala namin kayong lahat. Tuloy. Doon na niya sabihin, pakita niya yung affidavits ng mga sinabing sinusuhulan daw sila, sasagutin namin. Doon na lang para hindi magulo. Pero hindi malayo po kung kay Marcoleta ang laki ng donasyon ni nitong si Boy Bingot o ni ano pangalan nun? Ni Defensor. Eto pa kaya, no? Kasi yung 18 marites na una yan, mga kababayan. Inilabas nila yan para i-discredit po yung mga nagsusulong ng impeachment versus BP Sara Duterte para mawalan ng gana at hindi paniwalaan ng mamamayang Pilipino yung mga taong nagsusulong ng impeachment kay Vice Presidente. Kapag ka na-acquit o hindi natuloy yung impeachment ng Vice Presidente, babango ngayon ang pangalan, no? Nung mga taong nasa likod
nitong 18 marites. Pag bumango ang pangalan nila kay Vice President Sara Duterte, tatatak sa utak ni BP yan. Sa 2028, pagka nanalo yan, panigurado ho tayo, mga boss chief amoser, tatanaw ng utang na loob. Ano? Ang Vice Presidente, pag tumanaw ng utang na loob, baka burado ang mga kaso nitong mga ito. Ganun lang simple nung logic mga kababayan, di ba? Ilabas yung 18 marites, tapos ang sasabihin nilang mga nakatanggap ng mga maleta nila ay yung mga tao na nagpupush ng impeachment ni Sara Duterte para sa ganon, ang taong bayan sabihin, may mga natanggap pala, kaya pala kinakalaban si Sara Duterte. Pag hindi natuloy, may award. No? Yung mga kaso, yung mga bahay, baka yung mga bahay bembangan at iba't ibang mga kaso, pati yung mga ibang mga senador, wash out na pagka nanalo ang Vice Presidente. Sabi ni Sir Chris Angel, hindi na ako aasa na makonvict si Sara, makita lang ang ebidensya, sapat na. Sabi ni Erlinda Consuelo, mabuti nakaabot pa ako. Ay, tayo hindi naman ho tayo nalilate at talagang laging on time tayo at mahaba ho tayong mag-live